Araw-araw, bago pa man sumikat ng husto ang araw, makikita mo na ang matandang pulubi sa mismong harap ng St. Dominic General Hospital. Nakaupo siya sa lumang bangkong kahoy na mistulang permanenteng bahagi na ng lugar. Tahimik lamang siyang nakayuko, suot ang parehong kupas na polo at pantalon na ilang taon nang hindi napapalitan. Umaalon ang kanyang puting buhok sa hangin at ang mukha niyang puno ng kulubot ay may bakas ng matinding pagod at gutom. Sa kabila ng kanyang itsura, hindi siya kailanman nanggulo o nanghingi ng pera. Kadalasan ay tinitingnan lang niya ang mga taong dumaraan, parang pinag-aaralan ang bawat mukha, bawat kilos, bawat ingay sa paligid. May hawak siyang maliit na notebook na parang luma ng luma. At minsan, kapag walang masyadong tao, sinusulatan niya ito ng ilang katagang hindi agad mababasa ng sinuman. Sanay na ang mga nurse at doktor sa presensya niya, pero hindi maikakailang may ilan talagang nangungutya sa kanya. Kapag nagkakape ang ilang staff sa may waiting area, maririnig ang mga bulungan nila tungkol sa pulubi. May magbubulong na bakit ba pinapayagan pang tumambay ang ganoong klasing tao sa harap ng ospital. May iba naman na tatawa at magsasabing baka raw sadyang nagpapanggap lang ang matanda para manghingi ng awa. Ngunit sa kabila nito, may mga pusong hindi nakatatiis sa nakikita nila araw-araw. May ilang nurse, lalo na ang kabataang si Nurse Leah, na minsan ay palihim na nagbibigay ng tinapay o tubig sa matanda. Hindi ito tumatanggi, pero hindi rin humihingi ng sobra. Lagi lang siyang magalang na tumatango bilang pasasalamat. Pero may isang taong palagi siyang pinag-iinitan, at ito'y walang iba kundi si Mang Ben, ang guard na naka-duty tuwing umaga. Hindi niya gustong tingnan ang matanda bilang banta, pero ramdam niya kung paanong nakatingin ito sa loob ng ospital na parang may alam, parang may hinahanap o inaabangan. Naisip niya kung bakit ito nagsusulat minsan sa lumang notebook. Napapakamot si Mang Ben dahil hindi niya malaman kung bakit kakaiba ang presensya ng matanda kahit hindi naman ito nanggugulo. Pero dahil mabait siyang tao, hinahayaan niya itong manatili basta't hindi nakakaabala sa pasyente. Isang umaga, mas maraming tao sa lobby kaysa karaniwan. May paparating daw na bagong doktor mula Maynila, isang batang espesyalista na nagmula sa kilalang pamilya. Maraming staff ang parang nag-aabang ng celebrity dahil sikat daw ito sa ilang medical conferences. Si Dr. Marcos Perez, 30 anyos, gwapo, matikas at kilalang matapang sa mga desisyon. Ngunit kasabay ng kanyang talino ang kapansin-pansing kayabangan. Halos bago pa siya makapag-adjust, narinig na agad ng mga nurse ang pagtaas ng boses niya habang sinisigawan ang isang intern dahil mali ang pagkakalagay ng chart sa rack. Napapailing na lang ang marami. Sa unang araw pa lang, ramdam na nilang magiging pahirap ang ugali ng doktor. Nan araw ring iyon, paglabas ni Dr. Marcos sa lobby matapos ang kanyang unang morning rounds, nasalubong niya ang matandang pulubi na nakaupo pa rin sa bangko. Tumigil siya, saglit na tiningnan ang pulubi mula ulo hanggang paa, at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kita sa mga mata niya ang pandidiri at inis. Ilang staff ang nakakita dito at nakaramdam ng kaba dahil alam nilang hindi magandang senyales iyon. Lumapit si Dr. Marcos, nagtaas ng kilay at tinapik ng dulo ng sapatos ang paanan ng matanda para lang mapansin siya. "Hoy, anong ginagawa mo rito sa mismong harap ng ospital ko? Ang baho mo, pwede ba lumayo ka? Nakakahiya ka sa mga dumadaan," sabi niya na may tono ng pagmamaliit. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kanya. Hindi agresibo kundi parang nalulungkot na nakikita muli ang ganoong klaseng ugali. Hindi siya sumagot at bahagyang tumango lang, pero hindi siya umalis. Hindi dahil matigas ang ulo niya, kundi dahil doon lang talaga siya palaging nagpapahinga.
Nakaramdam ng awa ang ilang nurse na nakamasid, lalo na si Nurse Leah, pero hindi nila kayang kontrahin si Dr. Marcos. Kapag nagsalita sila, sila pa ang mapapagalitan. Lalo namang nag-init ang ulo ng doktor. Hindi ka ba nakakarinig? Umalis ka dyan. Ang kulit mo. Bulyaw niya. Napayuko ang matanda. Halatang nasaktan hindi sa sigaw kundi sa trato. Habang naglalakad papasok ang ilang pasyente, halatang naiilang sila sa nakikita nilang pagtrato ng doktor. Ngunit sino ba sila para magsalita? Ang mga ganitong eksena ay mabilis na nakakalimutan ng karamihan. Habang papalayo si Dr. Marcos, sumulyap pa siya ng masama sa pulubi at umiling. Hindi niya alam na ang taong minamaliit niya ay may malalim na koneksyon sa ospital. Hindi niya alam na ang simpleng matandang iyon ay minsang naglakad sa parehong hallway hindi bilang pulubi kundi bilang taong may kapangyarihan noon. Pero sa kasalukuyan, ang lahat ay nagmistulang pag-ikot ng tadhana. Tahimik ang matanda. Ngunit ang bawat tingin niya sa gusali ay puno ng mga alaala na hindi pa bumabalik ng buo. At sa araw-araw niyang pananatili doon, unti-unting may mabubunyag na hindi inaasahan ng kahit sino, lalo na ng bagong doktor na walang pakialam sa sinuman maliban sa sarili niya. Sa harap ng ospital na iyon, nagsisimula pa lang ang kwento. Mabilis na kumalat ang reputasyon ni Dr. Marcos sa buong ospital. Sa loob lamang ng ilang araw, napansin ng lahat kung gaano siya kahigpit, kadalas magtaas ng boses at kung gaano siya kadaling mainis sa kahit maliliit na pagkakamali. Ang mga intern ay halos manginig sa tuwing papalapit siya, at maging ang mga senior nurses ay iniwasan siyang makasalubong. Habang mas lalo siyang nagpapakitang gilas, mas lalo ring lumalalim ang takot ng mga staff sa kanya. Lahat ay nagtanong kung bakit tila may galit ito sa mundo, pero walang makasagot. Tahimik lang silang nagtatrabaho, umaasang hindi sila ang mapapansin niya sa araw na iyon. Isang umaga habang papunta si Dr. Marcos sa neonatal ward para mag-monitor ng mga bagong silang na sanggol, may narinig siyang tawanan mula sa break room ng mga nurse. Napakunot ang noo niya at agad na binuksan ng malakas ang pinto. Tumahimik ang lahat sa loob, parang nahuli sa isang bagay na bawal gawin. Tiningnan niya sila ng isa-isa. Mga mata niyang malamig at mapanuri. Hindi ba kayo nagtatrabaho? Bakit parang piyesta rito? Sigaw niya. Agad naman tumayo ang mga nurse, humihingi ng tawad. At nagbalik sa kani-kanilang duty. Ngunit hindi doon natapos ang init ng ulo ng doktor. Sinundan niya ang isa sa mga intern at pinuna ang maling pagkakabit ng IV line na hindi naman delikado pero ginawa niyang malaking issue. Ang tono niya ay hindi nagtuturo, kundi malinaw na nang iinsulto. Sa bawat pasigaw na salita niya, unti-unting napupuno ng tensyon ang buong hallway. Pagdaan niya sa lobby, doon niya muling nakita ang matandang pulubi. Katulad ng dati, nakaupo lang ito, hawak ang lumang notebook, tila may sinusulat. Sa mata ng doktor, isa lang itong paalaala ng kahirapan at kababaan ng lipunang nais niyang iwasan. Para sa kanya, hindi dapat nakikita ang ganitong klasing tao sa lugar na mataas ang reputasyon. Napailing siya. Napailing na tila nanliliit sa presensya ng matanda. Tumingin siya sa guard at sinabing, "Bakit nandito pa rin yan? Ilang beses ko nang sinabi na paalisin mo. Hindi ba malinaw?" Hindi nakasagot si Mang Ben agad. Hindi dahil sa takot sa doktor, kundi dahil alam niyang wala namang ginagawang masama ang matanda. "Sir, hindi naman po siya nakakaabala. Dito lang po siya umuupo at hindi naman pumapasok sa loob." Bigla siyang naputol sa sasabihin dahil tiningnan siya ng doktor nang may matalim na tingin. Hindi nakatuon si Dr. Marcos sa paliwanag, kundi sa pagpapatunay ng kapangyarihan niya.
Hindi ko tinatanong kung nakakaabala siya. Ang sabi ko, paalisin mo. Do your job, guard. Bahagyang tumango si Mang Ben, ngunit halata ang bigat ng loob. Lumapit siya sa matanda at dahan-dahang sinabi, Mang, sa loob lang po ng ilang oras ha. Babalik po kayo dito mamaya. Pakiusap lang po, sundin muna natin si Doc. Ngunit ang matanda, tahimik lang na tumingin kay Mang Ben, ngumiti ng mahina at marahang tumango. Tumayo siya ng dahan-dahan, parang mas lalo pang nanghina, at naglakad palayo kahit halatang masakit ang bawat hakbang. Habang pinapanood ng ilang nurse ang pangyayari, may mga napailing, may mga nagbulong na sana hindi na lang nakita ng doktor ang matanda. Tila ba araw-araw ay lumalala ang ugali ni Dr. Marcos at bawat araw din ay unti-unting nasisirang loob ang mga staff sa kanya. Ngunit dahil bago siya at kilala ang pamilya niya, walang gustong sumubok na magsalita laban sa kanya. Kinahaponan, nagkaroon ng maikling meeting ang mga department heads at naroon siyempre si Dr. Marcos. Habang tinatalakay ang mga bagong patakaran, nagpakitang gilas na naman siya, nagbigay ng mga ideyang hindi naman hinihingi at tumatawa sa mga suhestyon ng iba. Ang iba ay pilit na ngumiti, pero halata ang pag-aalangan. Isa itong maikling pagpupulong, ngunit sa loob ng 20 minuto, nagawa na niyang saktan ang damdamin ng 3 senior staff at pagtawanan ang isang bagong nurse. Ang ilan ay nagkatinginan, nagtatanong sa sarili kung bakit pinayagan ang isang tulad niya na humawak ng posisyon. Paglabas niya ng meeting room, nakita niya muli ang matanda, nakabalik na sa dating pwesto. Tila ba hinihintay siya ng tadhana na muli siyang uminit ang ulo. Hindi pa rin nalalampasan ang inis niya kung kaya't agad siyang lumapit. Ano ba talaga ang problema mo? Bakit bumabalik ka dito? Hindi ba sinabi ko na sayo kaninang umaga? Malakas ang boses ng doktor at kitang-kita sa pagkailan ng mga dumaraan. Ang matanda, gaya ng nakasanayan, tahimik pa rin. Marahang binaba ang notebook at tumingin sa doktor, hindi para makipagtalo, kundi para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Ngunit para kay Dr. Marcos, ang katahimikang iyon ay tila pang-asar. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka bagay dito. Lumayo ka. Nakakababa ka lang tingin ng ospital. Mahina, ngunit may bigat na boses ang ipinukol niya. Puno ng pagmamaliit na hindi dapat marinig ng sinuman mula sa isang doktor. Naroon si Nurse Leah, nakamasid mula sa may reception desk at hindi niya napigilang mapaluha ng bahagya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nasasaktan siya para sa matanda. Nakatalikod pa si Dr. Marcos, ngunit naramdaman niyang unti-unting nag-iipon ng galit ang mga tao sa paligid. Hindi ito ang klase ng doktor na dapat naglilingkod. Hindi ito ang ugaling tinuturo sa isang ospital. Sa kabila ng pang-aabuso, ang matanda ay nanatiling tahimik. Tila tanggap niya ang bawat panguuyam, pero hindi masama ang kanyang tingin. Wari bang sanay na siya sa ganitong trato at lalo lang nitong tinamaan ang konsensya ng ilan sa mga staff. Hindi alam ni Dr. Marcos na ang taong minamaliit niya ay may kapangyarihang magpabago ng buong direksyon ng ospital. Hindi niya alam na bawat salita ng pang-insulto, bawat sigaw niya ay mabigat na tinatala ng mga taong hindi niya inaakalang may impluwensya. At sa mga susunod na araw, kung kailan masusubok ang kabaitan ng ilan at kalupitan niya, mabubunyag ang katotohanang hindi niya kailanman inakalang magpapabago sa buhay niya. Naging abala ang buong ospital kinabukasan dahil sa dami ng pasyenteng dumating. Ngunit kahit gaano ka-busy ang bawat department, hindi pa rin nawawala ang tensyon sa hangin dahil sa presensya ni Dr. Marcos. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapatahimik sa mga staff at ang bawat pag-ikot ng kanyang ulo ay may kasamang pag-aalangan at takot mula sa mga intern at nurse. Sa kalagitnaan ng pagod at dami ng gawain,
Hindi mawala sa isip ng Hilan ang matandang pulubi na noong isang araw ay halos paalisin niya ng pilit. Ngunit gaya ng palagi, maagang bumalik ang matanda sa harap ng ospital, umupo sa lumang bangko at tahimik na sinimulang sulatan ang kanyang lumang notebook. Si Nurse Leah ang unang nakapansin nang dumating ang matanda. Napansin niyang sobrang maputla ito, tila nang hina sa nangyari kahapon. Gusto niyang lumapit at kumustahin, ngunit nang makita niyang paparating si Dr. Marcos, umatras siya at nagkunwaring nag-aayos ng chart. Kung tutuusin, gusto niyang protektahan ang matanda, pero alam niyang wala siyang laban kapag nakita siya ng doktor na kausap ito. Kaya nanatili na lang siyang nakamasid, umaasang lilipas ang umaga ng walang gulo. Sa kasamaang palad, hindi iyon ang tadhana. Isang nurse mula sa neonatal ward ang nagmamadaling bumaba, hawak ang kettle ng mainit na tubig na gagamitin para sa pag-sterilize. Mabilis siyang naglakad sa hallway, ngunit nasalubong niya si Dr. Marcos na biglang humarang sa harapan niya. "Anong dala mo?" tanong nito na may halong pagdududa. Nagulat ang nurse at agad tumugon, "Mainit na tubig po, Doc, para sa mga bote." Sa halip na umusad at hayaang gawin ng nurse ang trabaho ni Po, biglang kinuha ni Dr. Marcos ang kettle mula sa kamay niya. Hindi maintindihan ng nurse kung bakit ito ginawa. Nagkatinginan ang ilang staff, nagtatanong kung ano na naman ang naiisip ng doktor. Pero si Dr. Marcos sa halip na ibalik ang kettle, napalingon sa kabilang bahagi ng lobby kung saan nakaupo ang matanda. Mistulang may tumulong gasolina sa igo niya nang makita itong muli at ang inis na naipon niya mula pa kahapon ay biglang lumobo. "Hindi ka pa rin umaalis? Hindi ka na ba nauubusan ng hiya?" sigaw niya habang papalapit ng mabilis. Tumayo ang ilang staff mula sa kanilang kinauupuan, sensing danger. Ngunit walang sinuman ang naglakas ng loob na humarang. Nakita ni Nurse Leah ang takot sa mga mata ng matanda at agad niyang naramdaman ang kabog ng dibdib niya. Sa ilang saglit na iyon, lumapit si Dr. Marcos at naapwesto sa harapan ng pulubi. Ang matanda, kahit halatang pagod at nanginginig, ay nanatiling kalmado. Tumingin siya ng tuwid sa doktor, walang galit, walang reklamo. At dahil sa katahimikang iyon, mas lalo pang nag-init ang ulo ni Dr. Marcos. "Sumobra na talaga ang kapal ng mukha mo. Gusto mo talagang turuan kita ng leksyon?" At bago pa mang makapag-react ang kahit sino man, itinaas niya ang kettle at bigla itong ibinuhos sa balikat at kamay ng matanda. Isang matinis, mahina ngunit punong-puno ng sakit na sigaw ang lumabas sa labi ng matanda. Napaurong ang katawan niya at halos matumba mula sa bangko. Tumilapon ang notebook na hawak niya at bumukas sa sahig. Nagkalat ang ilang pahina na punong-puno pala ng sulat kamay. Napatakbo si Nurse Leah, nanginginig ang kamay, ngunit hinarang siya ng isang intern na takot na baka madamay sila sa galit ng doktor. Halos sabay-sabay ang sigaw ng ilang staff. Hindi makapaniwala sa ginawa ni Dr. Marcos. Nangisay ang kamay ng matanda dahil sa init at mabilis na namula ang bahagi kung saan dumampi ang tubig. Nagpapawis siya, humihingal, at halatang hindi niya kayang igalaw ang braso. Sa loob ng ospital na sinasabing tahanan ng pangangalaga, isang doktor mismo ang nanakit ng isang taong walang kalaban-laban. Ang katahimikan pagkatapos ng sigaw ng matanda ay napalitan ng mabibigat na buntong hininga at mga bulungan ng mga nakasaksi. "Ano, lalaban ka pa?" sigaw ni Dr. Marcos. Hindi pa rin bumababa ang tono ng pangungutya. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang nakuhang reaksyon maliban sa tinging puno ng sakit mula sa matanda. Napatingin ang doktor sa paligid at nakita niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Bagkus ay inangap pa ang baba at sinabing, "Tandaan ninyo, ginagawa ko lang ang tama. Hindi dapat pinapapasok ang kahit anong uri ng dumi sa ospital."
Napalunok si Nurse Leah at di na nakatiis. "Doc, hindi na po tama yan. Nasasaktan na po." Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin nang tingnan siya ni Dr. Marcos nang may malamig na babala. "Gusto mo bang sumunod sa kanya? Gusto mo rin bang paalisin ko?" Namutla si Leah at napaatras. Sa kanyang pag-atras, napansin niyang nanginginig ang mga kamay niya. Hindi dahil sa takot para sa sarili niya, kundi dahil sa sobrang galit at awa sa matanda. Ngunit kahit gusto niyang sumigaw, pilit niyang nilunok ang takot. Wala siyang magagawa sa sandaling iyon. Wala siya sa posisyon para labanan ang doktor. Hinawakan ni Dr. Marcos ang braso ng matanda at inutusan si Mang Ben na ilabas ito. Hindi na halos makalakad ang matanda, ngunit may kakaibang kahinahunan pa rin sa mga mata niya. Habang tinutulungan siyang tumayo, napatingin siya sa sahig kung saan nakakalat ang kanyang mga pahina. May ilang staff na nakakita at agad itong pinulot at doon nila nakita ang nafasulat. Hindi ito mga pangalan ng humihingi ng limos. Hindi ito listahan ng pagkain o pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay mga obserbasyon tungkol sa ospital, mga problema, kakulangan, maling proseso at pangangalaga sa pasyente. Hindi nila alam kung bakit sinusulat ito ng matanda, pero may bigat ang bawat pangungusap. Habang unti-unting tinutulungan si Don Ernesto papalabas ng lobby, walang nakapansin na ang nangyari ay magsisilbing simula ng isang pagbabagong hindi maiiwasan. Sa bawat yapak ng matanda, may tumitibay na saksi, may nagigising na konsensya, at may paparating na taong hindi inaasahan. At sa mga susunod na sandali, dahil sa krimen ng kayabangan ni Dr. Marcos, magbubukas ang pintuan ng katotohanan na magpapayanig sa buong ospital. Nagkalat pa rin sa sahig ang ilang pahina mula sa lumang notebook ng matanda, habang halos buong lobby ay napako sa ginawa ni Dr. Marcos. Hindi agad gumalaw ang mga staff dahil sa gulat at ilang segundo pa bago makabalik ang kanilang ulirat. Ang nasa isip nila ay iisang tanong: paano nagawa ng isang doktor na manakit ng walang kalaban-laban na matanda sa mismong ospital na dapat nagbibigay proteksyon at pangangalaga? Ngunit sa takot na baka sila ang susunod na pagsabihan o pagalitan, karamihan ay nanatiling tahimik. May ilang umiling, may ilan namang napaluha. Lalo na nang makita nilang nanginginig ang matanda at hirap ituwid ang braso dahil sa paso. Dahan-dahan siyang inalalayan ni Mang Ben habang lumalayo sa lobby. Halata sa bawat hakbang ng matanda na masakit ang naramdaman niya dahil nangingintab ang balat sa balikat kung saan tumama ang kumukulong tubig. Hindi naman gaanong malakas ang sigaw niya kanina, ngunit sapat iyon para tumusok sa puso ng mga nakarinig. Napatingin si Nurse Leah mula sa may front desk. Kagat-kagat ang labi, hindi mapigilang umiyak habang pinapanood ang paglalakad ng matanda. Para bang bawat hakbang ay napakabigat, hindi lang dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa kahihiyang idinulot ng doktor na dapat sana ay nagpoprotekta sa kabutihan ng lahat. Pagkalabas nila sa may entrance, napaupo ang matanda sa sementadong bahagi ng pasukan. Hindi na siya makabalik agad sa lumang bangko dahil nangangawit ang katawan niya. Nakaalalay pa rin si Mang Ben, nag-aalangan kung tatawag ba ng tulong dahil alam niyang maaaring humarap siya sa galit ni Dr. Marcos kapag nalaman nito na tinulungan niya ang pulubi. Ngunit sa puntong iyon, nanaig ang konsensya niya. "Sir, pasensya na po," bulong niya. "Hindi ko talaga kayang hayaan kayong masaktan ng ganito. Kung gusto ninyo, dadalhin ko kayo sa klinik para gamutin." Mahina lamang ng ngiti ang isinagot ng matanda. "Huwag na, kaya ko pa. Huwag mong ipahamak ang sarili mo, anak." Sa kabila ng sakit, malinaw na hindi niya nais na madamay pa ang iba.
Bahagya siyang yumuko, sumandal at pumikit, parang sinusubukan hilumin ang sakit sa pamamagitan ng paghinga. Sa loob naman ng ospital, tulala ang mga nurse at intern. Ang bigat ng katahimikan ay ramdam mula hallway hanggang nurses station. Halos walang kumilos sa loob ng ilang minuto, tila nanonood ng eksenang hindi pa rin nila matanggap. Ngunit pagkatapos ng katahimikang iyon, unti-unting nag-umpisa ang mga bulungan. Ang ilan ay malakas ang loob na sabihing sobra na ang ginawa ni Dr. Marcos. Ang iba naman ay natatakot, sinasabing wala silang magagawa dahil mas mataas ang posisyon ng doktor at kilalang malakas ang koneksyon nito sa board. Sa ICU area, may narinig na sigawan mula sa pasilyo at hindi sinasadyang narinig iyon ni Dr. Santiago, isa sa senior doctors na matagal nang naglilingkod sa ospital. Nang tanungin niya kung anong nangyari, nakita niya ang ilang nurse na umiiyak, nanginginig at walang masabi. Lalong kumunot ang noo ni Dr. Santiago. Hindi siya sanay na nakikita ang staff na ganoon ang reaksyon, kaya lumapit siya sa isa sa mga intern at nagtanong, ano ba talaga ang nangyari? Nag-aatubili man, nagsalita ang intern habang ang boses ay halos pabulong. Doc, si Dr. Marcos po, binuhusan niya ng mainit na tubig yung matandang pulubi sa lobby. Halos maiyak na siya habang sinasabi iyon dahil alam niyang hindi dapat manakit ng sinuman ang sinumang manggagamot. Lalo pang nanlaki ang mata ni Dr. Santiago. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Hindi iyon bastang pagtaas ng boses o pagkagalit dahil sa stress. Ito ay maliwanag na pananakit. Isang bagay na hindi dapat kailanmang ginagawa ng sinumang doktor. Dali-dali siyang lumabas papuntang lobby at doon nakita ang mga nagkalat na papel mula sa notebook ng matanda. Lumuhod siya para kunin ito at sinubukang basahin ang ilang pahina. Habang binabasa niya ang mga linya tungkol sa mga pagkukulang sa ospital, napansin niyang hindi basta sulat ng isang taong walang pinag-aralan ang mga iyon. Makinis ang sulat, malalim ang mga obserbasyon, at istruktura ang bawat pahina. Sino kaya talaga ang matandang iyon? Tanong niya sa sarili habang patuloy na sinusuri ang mga tala. Sa bawat binabasa niyang pangungusap, lalo siyang nagtataka kung bakit sinusulat ng isang pulubi ang ganito kadetalye at kapraktikal na impormasyon tungkol sa ospital. Sa labas, hindi na makagalaw ang matanda. Pinipilit niyang iangat ang kanyang nasunog na braso, ngunit napapasinghap sa sakit. Hindi iyon basta paso. Mainit ang tubig na iyon, sapat para mag-iwan ng malalalim na pamumula at posibleng paltos. Napalapit si Nurse Leah, hindi na nakatiis. Dala ang maliit na first aid kit. Hindi na niya pinansin ang anumang maaaring gawin ni Dr. Marcos kapag nalaman niyang tumulong siya. Sorry po, Mang. Kailangan lang po nating damutin kahit papaano, pakiusap niyang boses. Pinunasan niya ng maingat ang sugat at habang ginagawa ito, hindi maiwasang mapansin ni Leah na may kakaibang dignidad ang matanda. Hindi siya nagrereklamo, hindi sumisigaw, at kahit nakikita niyang lumuluha ito sa kirot, hindi ito nagmumura o nagsasalita ng masama. Tahimik niyang tinais ang sakit, habang ang mga mata niya ay tila malayo ang tanaw, parang may hinahanap sa loob ng ospital. Sang paguga nito, sa mga mata niya ay tila malayo ang tanaw. Ito ay binabang ginawa, ito sa isang pagmamarilig. May ilang tao nang naglalaro sa isipan ang tanong kung bakit tila kilalang kilala ng matanda ang paligid. Hindi siya mukhang ordinaryong pulubi. May paraan siya ng pagtingin sa ospital, parang pinag-aralan niya ito ng matagal, at ang bawat sulat niya sa notebook ay may kahulugan. Habang patuloy na pinupunasan ni Leah ang sugat, bigla siyang napatanong, Mang, sino po ba talaga kayo? Ngunit hindi sumagot ang matanda. Tumingin lamang siya sa kanya at mahina itong ngumiti. Sa ngiting iyon, may lungkot, may pagod, ngunit may kakaibang liwanag na hindi maipaliwanag. Parang ang simpleng sagot niya
ay sinasabi na may oras para sa lahat at hindi pa iyon ang sandaling dapat niyang magpaliwanag. Habang umugong ang usap-usapan sa loob ng ospital, habang unti-unting lumalalim ang galit ng staff laban kay Dr. Marcos, habang nagsisimula na ang mga tanong na hindi kayang sagutin ng kahit sino, isang bagay ang tiyak. Ang ginawa ng doktor ay hindi matatapos ng basta. May mga matang nakakita, may mga pusong nasaktan, at may mga lihim na matagal nang nakatago na unti-unting magsisimulang lumabas sa liwanag. Ang sakit ng matanda ang unang sugat, ngunit hindi iyon ang huli. Sa araw na iyon, may nagising na hindi na muling makakatulog. May magsisimulang pagbabago na hindi na kayang pigilan ng sinuman. Makalipas ang ilang minuto, matapos gamutin ni Nurse Lea ang sugat ng matanda, unti-unting kumalat sa buong ospital ang balita tungkol sa ginawa ni Dr. Marcos. Ang bawat department, mula ER hanggang pharmacy, ay nakarinig ng iba't ibang bersyon. Ngunit pare-pareho ang mensaheng lumalabas. Ang isang doktor ay nanakit ng matanda gamit ang mainit na tubig. Habang patuloy na lumalala ang bulungan, may isang tao namang paparating sa ospital. Hindi dahil sa insidente, kundi dahil sa isang nakatakdang pagbisita. Ang pagdating niyang iyon ang magpapabago sa takbo ng buong pangyayari. Isang itim na SUV ang huminto sa mismong harap ng St. Dominic General Hospital. Bumaba ang isang matandang lalaki na naka-Amerikana, disente ang tindig at halatang may mataas na posisyon. Kasunod niya ang dalawang assistant at ang mismong administrator ng ospital na agad na sumalubong sa kanya. Lahat ay nagbigay galang. Si Mr. Emilio Salcedo, chairman ng hospital group, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong institusyon. Hindi siya madalas bumisita, kaya ang presensya niya ngayon ay nagdulot ng kaba at paghahanda ng mga tao. Ang hindi alam ng karamihan, ang pagbisita niyang iyon ay hindi planado at hindi rin sa kadahilan ng alam nila. May pilit siyang pinaghahanap nitong mga nakaraang linggo. Isang mahalagang tao na bigla na lang nawala sa mata ng lipunan. Pagpasok niya sa lobby, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan at ang mga nurse na parang balisa. Nagtanong siya sa administrator, "May nangyayari ba? Bakit parang hindi normal ang lakad ng mga tao?" Nag-iwas ng tingin ang administrator. Halatang may alam pero nag-aatubiling magsabi. Bigla namang tumakbo ang isang intern papasok. Hindi napansin na naroon ang chairman at nabulalas. "Nandiyan na po ba ang doktor na nagbuhos ng tubig? Kailangan daw po niya sa investigation room." Nanigas ang administrator. Napalingon si Mr. Salcedo. Mabagal ngunit mabigat ang pag-ikot ng ulo. At tinanong, "Anong doktor ang nagbuhos ng tubig? Kanino?" Napalunok ang administrator. Mataas ang ranggo ng kaharap niya at hindi pwedeng magsinungaling. "Sir, may nangyaring insidente. May doktor pong nanakit ng matandang pulubi sa labas." Hindi na naghintay ng paliwanag si Mr. Salcedo. Naglakad siya diretso palabas. Hindi alintana ang gulat ng staff na biglang napailag sa kanya. Habang papalabas siya, ang kaba sa dibdib ng mga nakasaksi ay lalo pang tumindi. Parang alam nila na kung anuman ang mangyari, hindi na ito basta pang loob na issue. Dadating ito sa pinakamataas na pamunuan. Paglabas niya sa entrance, doon niya nakita ang matanda. Nakaupo pa rin sa sementadong bahagi, nakasandal at bahagyang nanginginig. Si Nurse Lea ay nasa tabi niya, hawak ang maliit na first aid kit. Pilit na inaayos ang benda sa braso ng matanda. Napahinto si Mr. Salcedo. Parang may malamig na hangin na biglang dumampi sa katawan niya. Parang natulala. Mabagal ang naging hakbang niya papalapit at habang papalapit siya, mas lalong nanlalaki ang mga mata niya. Hindi niya mapaniwalaan ang nakikita. Sa bawat pulgada ng paglapit niya, unti-unting nagkakaroon ng hugis sa isipan niya ang mukha ng matanda. Ang kilay, ang hugis ng mata,
ang paraan ng pagkakahawak nito sa sariling dibdib. At nang tuluyan niyang makita ang buong mukha, natigilan siya. Napahawak siya sa bibig, parang gumuho ang mundo niya sa isang iglap. Ernesto, mahina ngunit nanginginig niyang sabi. Napatingin si Nurse Lea sa kanya. Hindi alam kung sino ang tinawag niya. Tumingin din ang matanda at sa ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang kay tagal nilang hindi nagkita. Parang may mabigat na kasaysayan ang nagdurugtong sa kanila na walang nakakaalam. Lumuhod si Mr. Salcedo sa harap ng matanda. Hindi niya inalintana ang dumi ng sahig o ang mga matang nakatingin sa kanilang dalawa. Inabot niya ang balikat ng lalaki. Marahan, may halong takot at pagsisisi. Diyos ko, ikaw nga, ikaw ito. Bakit ka narito sa ganitong kalagayan? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin siya sa sugat sa braso niyang namumula pa rin. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha at tumanaw kay Emilio. Kumirot ang labi niya sa munting ngiti, ngunit bakas ang sakit na pinagdadaanan niya. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Matagal na panahon, Emilio, ang sabi niya mahina. Maraming nangyari. Sa loob ng ospital, nakasilip ang mga staff sa pintuan. Wala ni isa ang makapaniwala sa nakikita nila. Ang chairman mismo ay lumuhod sa harap ng pulubing halos araw-araw nilang nakikita at hinahayaang tirisin ni Dr. Marcos. Hindi nila alam kung ano ang koneksyon pero alam nilang malalim ito. Inalalayan ni Emilio si Don Ernesto para tumayo at kahit nahirapan siya, hindi ito tinanggihan ng matanda. Sa pagkakabangon ng matanda, para bang bumangon din ang isang malaking lihim na matagal nang nakabaon sa lupa. Lalong naging malinaw ang larawan. Hindi ordinaryong pulubi ang taong ito. At sa paglingon ni Emilio sa staff, sinabi niyan may bigat at otoridad. Siya ay hindi dapat ginagalaw. Siya ay isa sa mga nagtatag ng ospital na ito. Parang sabay-sabay na napasinghap ang mga tao. Hindi sila makapaniwala. Ang matandang kinukutya ng ilan, ang hinahabol pa noong iba para paalisin, ang binuhusan ng mainit na tubig ng mismong bagong doktor. Isa pala sa nagtatag ng buong ospital. At habang nakatayo silang dalawa sa entrance, may isang bagay na malinaw. Ang simple at pangkaraniwang araw ng St. Dominic General Hospital ay tuluyang nagwawas. Ang mga lihim ay nagsisimula ng lumabas at ang kahihinatnan ni Dr. Marcos ay hindi na maiiwasan. Ang buong ospital ay parang huminto sa paghinga, naghihintay ng susunod na mangyayari. Sa mga matang nakasaksi, iyon ang hindi nila kailanman makakalimutang sandali, ang pagdating ng taong magbabago sa kanilang tadhana. Tahimik ang buong lobby habang inaakay ni Emilio si Don Ernesto papasok sa ospital. Kasunod ang mga staff na hindi mapapaniwala sa nasasaksihan nila. Ang dating pulubing inaabuso at pinalalabas sa ospital ay ngayoy hinahawakan ng may paggalang ng mismong chairman. Bawat hakbang nila ay punong-puno ng bigat at hiwagang hindi pa maunawaan ng karamihan. Si Nurse Lea, bagamat nanlilimahid pa sa pag-aayos ng sugat, ay napapailing. Hindi dahil sa pagtataka, kundi dahil sa kahihiyang naramdaman niya para sa ospital. Kung hindi pa dumating ang chairman, baka tuluyang napabayaang nakaupo sa labas ang taong isa palang mahalagang pundasyon ng institusyong iyon. Dinala nila si Don Ernesto sa VIP ward, isang kwarto na noon ay tanging mga espesyal na pasyente lang ang nagamit. Nang makaupo siya sa kama, agad na rumesponde ang dalawang senior nurses. May isa pang nagdala ng medical tray upang linisin ng mas maayos ang sugat. Tahimik ang matanda habang ginagamot, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Iba ang tingin niya sa paligid, hindi parang isang taong na yun lang nakapasok, kundi isang taong may malalim na koneksyon sa bawat sulok ng ospital. May mga mata siyang tila nagbabalik tanaw, hinahanap ang mga taong dati niyang nakatrabaho o
O baka iniisip ang mga pagbabago sa lugar na minsan niyang minahal. Samantala, si Emilio ay nakatayo sa gilid, nakahawak sa upuan, hindi mapakali. Hindi niya inaasahan na sa ganitong paraan niya muling makikita ang kasama niyang nagtatag ng ospital. Noon, si Don Ernesto ang may pinakamalalim na puso sa adbokasiyang pangkalusugan. Siya ang nagbigay ng pangarap na magkaroon ng ospital para sa manihirap, isang ospital na hindi man lamang nagbibigay pabor sa mayaman o maimpluwensya. Ngunit matapos ang ilang taon, nawalang parang bula ang matanda. Maraming haka-haka ang lumabas, umalis daw ng bansa, nagkasakit o nagretiro sa isang malayong probinsya. Ngunit ngayon, wala ni isa sa mga espekulasyon ang tama. Wala silang alam na nandoon lang pala siya sa mismong harap ng ospital, nagmamasid, tila may hinihintay na tamang oras para lumitaw muli. Pagkatapos linisin ang sugat, umupo si Emilio sa tabi ng kama. Dahan-dahan siyang nagtanong. Parang natatakot na baka masaktan niyang kaibigan sa anumang sasabihin. Ernesto, bakit mo ginawa ito? Bakit ka nagpakahirap ng ganito? Bakit mo hinayaang umabot sa puntong ito? Nilingon siya ng matanda. Ang mga mata ni Don Ernesto ay puno ng lalim, pagod at kapayapaang hindi matutumbasan ng anumang salita. Saglit siyang tumingin sa sugat niya bago ibinalik ang tingin kay Emilio. Emilio, matagal ko nang alam na may mali sa ospital. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito tulad ng ipinangarap natin. Kaya ako bumalik. Hindi para magpakitang tao, kundi para makita kung ano na ang nangyari sa tinalikuran kong mundo. Natahimik si Emilio. Hindi niya masagot. Alam niyang may katotohanan ang sinasabi ni Don Ernesto. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang prinsipyo ng ospital. Mas naging negosyo kaysa serbisyo. Marami na ring reklamo mula sa pasyente at staff, ngunit pilit na tinatapal ng administrasyon ang mga problema. Ngayon niya lang na-realize na may isang taong nagmamasid mula sa ibaba, sa posisyong walang sino man ang mag-aakala, isang pulubi. May mas malalim pa ring ipinaliwanag si Don Ernesto. Hindi ako basta naglaho. Gusto kong makita kung ano ang tunay na mukha ng ospital nang walang sino mang nakakakilala sa akin. At nakita ko ang dapat kong makita. Nakita kong may mga taong nananailing tapat, tulad ng ilang nurse. Ngunit nakita ko rin ang pagpasok ng mga taong abusado, tulad ng doktor na iyon. Bawat nilagay ko sa notebook ay obserbasyon ng tunay na kalagayan ng ospital. Pagkarinig ni Emilio sa salitang doktor, agad siyang napatinging muli sa sugat ni Ernesto. Kita sa mukha niya ang galit at hiya. Hindi lamang basta pasakit ang ginawa kay Don Ernesto, ito ay malinaw na paglapastangan. At mas lalong masama, ginawa ito ng isang taong dapat nagpoprotekta sa buhay at dangal ng iba. Sa puntong iyon, pumasok ang administrator, namumutla at halatang kinakabahan. Sir, humihingi po ng meeting ang Ethics Committee. Kailangan daw pong maresolba agad ang insidente dahil maraming staff ang nagbigay ng testimonya. Umangat ang tingin ni Emilio at lumamig ang boses. Huwag kayong mag-alala, ako ang haharap dyan at siguraduhin ninyong ihanda ang lahat ng witness. Hindi na nating pwedeng ipagwalang bahala ito. Habang nagsasalita si Emilio, napatingin ang ilang nurse kay Don Ernesto. May halong respeto at paghanga ang tingin nila. Si Nurse Leah na kanina patahimik, hindi na mapigilang mansalita. Sir, pasensya na po kung hindi namin agad nagawa ang tama. Hindi po namin alam na siya pala. Bago pa man siya matapos, tumingin si Don Ernesto kay Leah at numiti. Huwag ka nang humingi ng tawad, iha. Ang importante, tumulong ka. Hindi mo hinayaan ang takot na tumabon sa konsensya mo. Nang marinig iyon, napaiyak si Leah, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. May nakakita sa kabutihan niya, ang mismong taong dapat matagal nang hinangaan ng lahat. Pag-alis ni Emilio sa kwarto,
upang umpisahan ang investigasyon, naiwan si Don Ernesto na nakatingin sa kisame ng VIP room. Tahimik, ngunit may bigat ang bawat hininga. Sa isip niya, hindi lamang ito tungkol sa personal na sakit o pag-aabuso. Ito ay patunay na panahon na para ibalik ang tunay na puso ng ospital. At ngayong naroroon na siya, hindi na siya aalis muli. Sa susunod na mga oras, magsisimula ang pag-ikot ng hustisya at ang taong unang haharap sa bigat nito ay walang iba kundi si Dr. Marcos. Ang doktor na hindi alam kung sino ang taong kanyang sinaktan. Marahang ibinaba ni Emilio ang kamay niya mula sa balikat ni Don Ernesto bago tuluyang lumabas ng kwarto upang harapin ang ethics committee. Nang maisara ang pinto, muling tumahimik ang VIP ward. Tila humupa ang tensyon, ngunit may presensyang hindi mabura. Ang bigat ng katotohanang ang matandang hinamak ng lahat ay isa pa lang tagapagtatag ng ospital. Habang nakaupo si Don Ernesto, sinimulan niyang igalaw ang mga daliri na tila naninigas pa mula sa paso. Kita pa rin ang pamumula ng balat, ngunit may propesyonal na pag-aalaga na ang gumamot dito. Saglit niyang pinikit ang mata, ngunit hindi para matulog, kundi para alalahanin ang mga taon na lumipas, ang mga pangakong binitawan at ang lungkot na naramdaman nang makita ang ospital na minsang ipinagmamalaki niya ay napalayo sa orihinal nitong layunin. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok muli si Nurse Lea upang dalhan siya ng gamot. Maingat ang bawat galaw niya, parang natatakot siyang masaktan ang matanda sa kahit simpleng paghipo. Mabagal niyang nilapag ang tray at tumayo malapit sa kama. "Sir, kung kailangan niyo po ng tulong, sabihin niyo lang. Nandito lang po kami." Hindi niya napigilan ang pagpilit ng tinig dahil sa emosyon. Sa dami ng mga oras na nakita niyang binabalewala ng ospital ang matanda, ngayon ay naroon siya't nagpapakita ng paggalang. Tumingin si Don Ernesto sa kanya. Mabagal, ngunit matatag at tumango. "Maraming salamat, Lea." May lambing sa boses niya na para bang kilala na niya ang nurse. Kahit matagal silang hindi nagkausap. Napayuko si Lea at habang inaayos ang mga gamot, hindi niya maiwasang sipatin muli ang notebook na nakalapag sa maliit na mesa. Maingat niyang nilapitan iyon, ngunit hindi niya hinawakan. Nakita niya ang mga pahina na puno ng detalyadong tala, mga pangungusap na malinaw, organisado at may layuning magbago ng sistema. Hindi iyon sulat ng taong walang pinag-aralan. Hindi iyon sulat ng karaniwang pulubi. Hindi napigilan ni Lea na magtanong sa sarili, gaano kalaking sakit ang pinagdaanan ng taong ito para piliin ang mabuhay sa lansangan at obserbahan ang ospital na siya mismo ang nagtatag. At higit pa roon, bakit hindi niya pinili na magpakilala agad? Anong nangyari sa kanya? Sino ang umalis sa tabi niya noong panahon ng krisis? Habang iniisip niya iyon, bahagyang nagmulat ng mata si Don Ernesto. "Lea, iha, pwede bang pakiusap?" Nagulat siya. "Opo sir, ano po yun?" Mahina niyang tinuro ang notebook. "Pakiabot nga iyan." Hinawakan ni Lea ang notebook. Naramdaman niya ang bigat nito. Hindi dahil sa timbang, kundi dahil sa kwento at katotohang laman nito. Maingat niyang inabot. Binuksan ni Don Ernesto ang ilang pahina, tiningnan ang mga sulat at napangiti ng kaunti. Sabi niya, "Noong umalis ako noon, akala ko'y kaya nang tumakbo ng ospital nang walang gabay kong personal. Hindi ko inakalang unti-unti itong malalayo sa layunin natin. Pero sa mga taon na nagdaan, naisip kong hindi sapat ang magtiwala lang. Kailangan ko ring makita ang totoo, hindi ang ipinapakita sa akin ng mga nasa taas. Kaya ako nagbantay, hindi agad nakaimik si Lea. Parang gusto niyang tanumin kung bakit pinili nitong magdusa nang hindi nagpapakilala. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi niya alam kung may karapatan siyang malaman iyon. Nagpatuloy si Don Ernesto. Iba ang tingin ng tao kapag alam nilang may kapangyarihan ka. Iba ang ipinapakita nila. Kaya ko isinantabi ang pangalan ko para makita ko ang tunay na kalagayan.
At maraming beses kong nakita ang kabutihan. May mga tulad mo na handang tumulong kahit walang nakakakita. Ngunit marami rin akong nakita na hindi ko dapat baliwalain. Habang nag-uusap sila, kumatok ang dalawang senior doctor, sina Dr. Santiago at Dr. Robles. Pumasok sila, dala ang paggalang. Napatingin agad si Dr. Santiago kay Don Ernesto, parang hindi pa rin makapaniwala sa nalaman niya. Sir, gusto lang naming humingi ng tawad sa nangyari. Alam naming hindi na dapat umabot sa ganito. Hindi namin nagawa ang tama para protektahan kayo. Mahina ang tinig niya, halos pabulong. Umupo si Dr. Robles malapit sa kama, tila nahihiya. Sir, maraming taon ko na kayong hinangaan. Hindi ko alam na nandito na pala kayo, nag-iisa, nasasaktan. Hindi ko alam kung bakit hindi kami nagkaroon ng lakas na kumilos agad. Tumingin si Don Ernesto sa kanilang dalawa. Walang bahid ng galit ang kanyang mukha. Hindi ko kayo sinisisi. Hindi ninyo alam. At kung alam man ninyo, baka hindi rin kayo papakinggan. Ang mahalaga ngayon ay nakikita ninyo ang problema. Hindi pa huli para itama ito. Hindi niya ginawang pagkakataon iyon para magturo ng kasalanan. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataon para magtanim ng pag-asa. Sa kabilang bahagi ng ospital, naghahanda naman ang Ethics Committee. Isa-isa nang pinapapunta ang mga witness upang magbigay ng testimonya tungkol sa insidente. Halos lahat ng staff na nakasaksi ay pumirma upang tumestigo. Nurses, interns, guards. Si Mang Ben ay isa sa unang tinawag. Halata sa lakad niya ang kaba, ngunit desidido siyang magsabi ng totoo. Hindi niya kayang baliwalain ang nangyari. Habang isinasagawa ang investigasyon, si Dr. Marcos ay nasa isa sa mga conference rooms, hindi mapakali. Hindi pa niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng matanda. Ang iniisip lang niya ay maaaring masuspinde siya, pero hindi niya alam na higit pa roon ang dala ng kanyang ginawa at mas malalim pa ang gulong bubuksan nito. Balik sa VIP ward, pagkatapos makausap ang mga doktor, tumingin si Don Ernesto sa bintana. Nakatanaw siya sa taas ng ospital, sa mga pasyenteng dumaraan at sa staff na nagmamadali. Marahan niyang sinabi, walang halong galit, ngunit may bigat. Emilio, kailangan nating ayusin ito. Hindi na maaaring ipagwalang bahala ang lahat ng nakita ko. Sa tingin ko'y panahon na. At sa mismong sandaling iyon, dumating ang desisyong hihila sa ospital mula sa dilim. Isang desisyong manggagaling sa kanya at kay Emilio. At sa susunod na yugto, haharap na ang buong institusyon sa katotohanan at ang unang matinik na hakbang ay ang pagharap ni Dr. Marcos sa bigat ng kanyang ginawa. Sa mismong oras na ginagamot pa rin si Don Ernesto sa VIP ward, nagsimula ng magtipon-tipon ang Ethics Committee sa malaking conference room sa ikatlong palapag ng ospital. Ang kumiting ito na karaniwang tahimik at bihirang tawagin para sa malalaking kaso, ngayon ay punong-puno ng tensyon. Alam ng bawat miyembro na ang insidente ay hindi simpleng paglabag sa protokol. Ito ay malinaw na pang-aabuso, isang skandal na maaaring magpabagsak hindi lang sa reputasyon ng isang doktor kundi ng buong institusyon. Isa-isa silang nagbubukas ng laptop, nag-aayos ng mga dokumento at naghahanda ng mga tanong upang matukoy ang buong pangyayari ng walang halong emosyon. Sa labas ng silid, may nakapilang mga witness. Si Nurse Leia, si Mang Ben, 2 intern, at 3 pang nurse mula sa lobby. Tahimik silang nakaupo, halatang kinakabahan, walang nagsasalita, tanging tunog lamang ng paghinga ang maririnig. Ang bawat isa ay nagdadala ng bigat sa loob dahil alam nilang posibleng masangkot ang kinabukasan nila sa testimonya. Ngunit higit pa roon, naroon ang conviction na kailangan nilang magsabi ng totoo, lalo na't nalaman nilang hindi karaniwang pulubi si Don Ernesto. Sa kabilang dulo ng hallway,
Nakaupo naman si Dr. Marcos sa loob ng isang maliit na waiting room. Nakayuko siya, mahigpit na hawak ang telepono at paulit-ulit na iniisip kung paano niya ipagtatanggol ang sarili. Sa mga unang minuto ay kampante pa siya. Iniisip niyang kaya niyang lusutan ito. Ngunit nang may dumating na isa sa mga intern at nasabi niya ng hindi sinasadya na ang matandang sinaktan niya ay kilala ng chairman, bigla siyang natigilan. Sino raw? Sinong kilala ng chairman? Hindi niya agad matanggap. Paano magiging konektado ang pulubi sa pinakamataas na opisyal ng ospital? Hindi maaari. Hindi ka panipaniwala. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unti niyang nararamdaman ang mabigat na presensya sa paligid. May mga naglalakad na nurse na umiiling, may mga intern na tumatakbo dala ang report, at may mga guard na mahigpit na nagbabantay na parang may mahalagang tao sa loob ng gusali. Nagkaroon ng siksik na bigat ang hangin at doon pa lamang niya naramdaman, posibleng hindi ordinaryong insidente ang nagawa niya. Hindi ito basta tapik sa kamay. Hindi ito simpleng pagtaas ng boses. Ito ay malaking pagkakamali na maaaring hindi na niya mabawi. Sa loob ng conference room, tumayo ang chairman ng ethics committee at sinimulan ang pagdinig. Unang witness si Mang Ben. Malalim ang buntong hininga niya bago pumasok. Umupo siya sa harap ng mga nakatinging doktor at administrador. Mang Ben, maaari po bang ikwento ninyo ng detalyado ang nasaksihan ninyo noong tanghali? Tanong ng isang miyembro ng komite. Nanginginig ang tinig ni Mang Ben, ngunit nagsimula siyang maglahad. Sinabi niya kung paano sinigawan ni Dr. Marcos ang matanda, kung paano niyang inutusan na paalisin ito kahit hindi naman talaga nakakaabala. Ikinwento niya rin kung paano biglang kinuha ng doktor ang kettle at ibinuhos sa balikat ng matanda. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, ramdam ng komite ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya pinalampas ang pagkukwento tungkol sa sakit na nakita niya sa mata ng matanda at ang panghihina nito matapos ang insidente. Nang matapos si Mang Ben, humiling ang isang miyembro na huminto siya para uminom muna ng tubig dahil halatang nanginginig ang kamay niya. Kasunod niya ay si Nurse Lea. Pinilit niyang maging matatag, ngunit nang may salaysay niya ang mga pangyayari, hindi niya napigilang mapaiyak. Hindi lang dahil sa sakit para kay Don Ernesto, kundi dahil sa galit na naramdaman niya sa kawalang konsensya ng isang taong doktor pa naman. Idinetalye niya kung paano siya nagmamadaling tumulong at kung paano sinubukan siyang pagbawalan ng ibang staff sa takot na madamay. Nang sabihin niya na ang matanda ay nanatiling kalmado kahit masakit, naroroon ang paghanga sa kanyang tinig. Ngunit nang dumating sa punto na sinabi niyang, "Hindi ko po alam noon na siya pala ang founder," humina ang boses niya at ang buong silid ay tila napuno ng pagkasuklam sa ginawa ni Dr. Marcos. Ipinakita rin sa komite ang ilang CCTV footage. Walang tunog, ngunit malinaw ang bawat galaw, ang pagkuha ng kettle, ang paggigiit ni Dr. Marcos at ang pagbuhos ng mainit na tubig. Sa bawat segundo na lumilipas sa screen, tumitindi ang kilabot sa mga nanunood. May dalawang miyembro ng komite ang napatingin sa isa't isa. Nagpapakita iyon ng hindi pagsang-ayon, galit at pagkadismaya. Nang tawagin si Dr. Marcos para magsalita, ramdam agad ang tensyon. Umupo siya, pilit nilalabanan ng kaba at nagpakawala ng mahinahong boses. "Hindi ko po intensyon na saktan siya." Tumalon ang pulubi. Lumapit siya sa akin. Mainit ang tubig at ngunit hindi pa niya natatapos ang paliwanag, agad siyang pinutol ng chairman. "Nakita namin ang CCTV. Hindi siya lumapit. Ikaw ang lumapit. Ikaw ang nagbuhos." Napasinghap si Dr. Marcos ngunit pilit pa ring nagrason. "Siya po kasi ay istorbo sa ospital. Delikado po ang kalinisan. Kailangan pong maging mahigpit." Halos sabay-sabay ang pag-angat ng kilay ng mga nakikinig. Isa pang miyembro ang tumayo at matapang na nagsabi,
Dr. Marcos, ang ospital ay hindi pwedeng maging tahanan ng isang taong walang malasakit. Ang pasyente ang dapat pinoprotektahan natin, hindi ang pride mo. Sa puntong iyon, nawalan ng kulay ang mukha ng doktor. Hindi niya inaasahan ang ganitong lakas ng pagbatikos. At higit sa lahat, hindi niya alam na sa kabilang silid lamang, nakahanda ang chairman mismo, si Emilio, na ibigay ang huling pasya. Sa huling bahagi ng pagdinig, ipinaliwanag ng komite na may sapat na ebidensya para imbestigahan pa ang mga dating reklamo laban kay Dr. Marcos. Lumabas na hindi ito ang unang insidente. May ilang intern at nurse na pala noon pang nagrereklamo ng pang-aabuso. Ngunit lagi itong napapatahimik dahil sa impluwensya ng pamilya ni Dr. Marcos. Ang pagkakasala ay hindi na maitatanggi. Ang kaso ay hindi na lamang umiikot sa isang pulubi. Umiikot na ito sa katotohanang ang sistema ay matagal nang bulok at ang ginawa ni Dr. Marcos ang nagsindi sa apoy upang maging malinaw iyon sa lahat. Sa dulo ng pagdinig, nagkaroon ng katahimikan. Isang uri ng katahimikan na alam ng lahat. Ito ay simula ng pagbagsak ng isang taong ginamit ang propesyon para sa pansariling kapangyarihan. Ngunit higit pa roon, ito rin ay simula ng paggising ng ospital mula sa matagal na pagkabulag. At sa susunod na mga sandali, ang bigat ng parusang maghihintay kay Dr. Marcos ay hindi na niya kayang takasan. Pagkatapos ng pagdinig, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Don Ernesto, na ang matandang pulubing madalas banggitin, palayasin at pagtawanan ay isa palang haligi ng ospital, isang tagapagtatag na matagal nang nawalang parang bula. Hindi naging madali para sa mga staff na tanggapin ang katotohanan. Ang iba ay nakaramdam ng hiya dahil sa mga panahong pinabayaan nila itong nakaupo sa labas, sa init man o ulan. Ang iba naman ay lumuhang palihim, naalala ang mga sandaling hindi nila siya pinansin at mga sandaling pinanatili nilang tahimik ang sarili nang makita siyang ginagawan ng mali. At sa lahat ng iyon, si Don Ernesto ay nasa loob lamang ng VIP room, tahimik na nakaratay, hindi nagrereklamo, hindi nagagalit, tanging nakatanaw lang sa kisame na para bang iniisip kung paano niya muling itatayo ang pundasyon ng ospital. Nang bumalik si Emilio sa VIP room, matapos ang pagdinig, halatang mabigat ang kanyang naramdaman. Umupo siya sa tabi ni Don Ernesto. Pinagmamasdan ang kaibigan na tila mas tumanda pa ng ilang taon dahil sa nangyaring insidente. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa tingin pa lang ay alam na nilang pareho na malayo pa ang kailangan ayusin. May hinugot na buntong hininga si Emilio bago nagsalita. Ernesto, kailangan nating pag-usapan ito. Hindi lamang dahil sa insidente, kundi dahil sa estado ng ospital. Marami kang isinulat sa notebook mo. Gusto ko marinig mula sa iyo mismo ang lahat. Tahimik si Don Ernesto sa loob ng ilang segundo, pero unti-unti niyang inangat ang kamay at kinapa ang notebook na nasa gilid ng kama. Inabot iyon ni Emilio at inilapag sa kandungan ng matanda. Marahan niya itong binuksan, hinanap ang ilang pahina, saka nagsimulang magsalita ng malumanay ngunit may bigat ang bawat salita. Emilio, noong mga panahong nagtatayo pa lang tayo ng ospital na ito. Ang pangarap natin ay malinaw. Gusto nating magbigay ng serbisyo sa mayaman man o mahirap. Walang pinipili. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nakita kong unti-unti itong nawawala. Marami ang nagrereklamo. May mga pasyenteng pinauuwi dahil walang pambayad. May mga staff na ginagamot ng walang respeto. At habang lumalalim ang problema, mas lalong natatabunan ng takot ang katotohanan. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Parang nakikita ang nakaraan. Kaya ako bumalik.
Hindi bilang Don Ernesto, hindi bilang founder, kundi bilang isang taong gustong makita ang tunay na kalagayan. At nakita ko, Emilio, nakita kong kailangan nating ibalik ang ospital sa dapat nitong kalagyan. Hindi na ako bata, hindi ko alam kung gaano pa kahaba ang buhay ko. Pero bago ako tuluyang mawala, gusto kong masigurong maayos ang ospital sa kamay ng mga taong may malasakit. Napaupo si Emilio ng mastuwid at bagamat hindi niya ipinakita ng malinaw, ramdam ang pangangalog ng kanyang loob. Hindi lamang pala ito tungkol sa personal na karanasan ni Don Ernesto bilang pulubi. Ito ay mas malawak na bagay, isang tawag para iligtas ang ospital mula sa mali nitong direksyon. Nang marinig nila ang mahinang katok sa pinto, pumasok si Dr. Santiago at si Dr. Robles. Pareho silang may dalang dokumento at may takot na halong respeto sa kanilang mga muka. Lumapit sila kay Emilio at ibinigay ang folder. Sir, narito po ang summary ng mga reklamo laban kay Dr. Marcos. Marami po pala siyang kaso noon pa. Pambubuli sa intern, panlilibak sa nurse, at minsan pa nga ay nagbigay ng maling diagnosis dahil nagmamadali lang siyang umalis. Binuksan ni Emilio ang folder. Habang nagbabasa siya, mas lalong tumitigas ang kanyang panga. Hindi lamang ito isang insidente, isang pattern ito. Pag-abuso ng awtoridad na sa paglipas ng panahon ay hinayaan dahil walang naglakas ng loob magsalita. Nag-angat siya ng tingin kay Dr. Santiago. May talong siya na hindi maialis sa isip. Bakit hindi ninyo ito iniangat sa board noon? Nagkatinginan ang dalawang doktor at parehong napayuko. Sir, sa totoo lang po sinubukan namin, pero may impluensya po ang pamilya ni Dr. Marcos. Kada reklamo nadidismiss, kada issue nawawala ang report. Wala po kaming laban noon. Tumango si Emilio ng mabagal. Sa likod ng katahimikan niyang iyon ay ang pagbuo ng desisyon. Hindi pwedeng manatiling tahimik ang ospital. Hindi pwedeng paniyakan ang sistema at lalong hindi kayang tiisin na ang mismong ospital na itinayo para sa kabutihan ay sinisira ng mga taong walang malasakit. Tumayo si Emilio, tumingin muli kay Don Ernesto at may tinig na puno ng determinasyong hindi niya ipinakita sa mahabang panahon. Ako ang haharap kay Marcos. Kailangan niyang marinig mula sa akin ang katotohanan. At higit sa lahat, kailangan niyang makita ang taong sinaktan niya. Bigla ay kumirot ang noo ni Don Ernesto, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa alalahanin. Emilio, kahit ano ang sabihin mo, huwag mong hayaang pumatak ang emosyon. Hindi ko gustong maging dahilan ng paggawasak ng sinuman. Ang gusto ko ay hustisya, hindi paghihiganti. Napangiti si Emilio, malungkot ngunit puno ng pag-unawa. Alam ko, at iyon ang gagawin natin. Hustisya, hindi galit. Maya-maya may dumating na tawag mula sa security. Sir, nagtatanong daw po si Dr. Marcos kung maaari na siyang umuwi. Gusto niyang malaman ang resulta ng investigasyon. Napapikit si Emilio. Hindi pa tapos ang usapan, pero hindi rin maiiwasang harapin na ang doktor. Sabihin ninyong hindi siya aalis. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Habang lumalakad si Emilio palabas ng VIP ward, natanaw niya ang staff na tahimik, pero may halong pag-asa sa kanilang mga mata. Sa mga oras na iyon, hindi lamang hustisya para kay Don Ernesto ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng buong ospital. Nang pagsara ng pinto, muling napatingin si Don Ernesto sa notebook niya. Sa pahinang nakabukas, naroon ang isang simpleng pangungusap na kanyang isinulat. Ang ospital ay tahanan ng pag-asa, hindi ng pag-abuso. At iyon ang magiging gabay sa susunod na hakbang ng kanilang laban. Mabigat ang bawat hakbang ni Emilio papunta sa conference room kung saan hinihintay si Dr. Marcos. Tahimik ang buong hallway. Parang lahat ng staff ay pinipigilan ng paghinga habang dumadaan siya. Walang gustong sumabay, walang may lakas tumingin sa kanya ng diretsyo.
Alam ng lahat na ang sandaling ito ay simula ng malaking pagbabago sa ospital. At ang pag-uusap na magaganap sa loob ng kwartong iyon ay magtatakda ng kapalaran ng isang doktor na sanay sa kapangyarihan at pagmamataas. Pagbukas ni Emilio ng pinto, nakita niya si Dr. Marcos na nakaupo, nakaayos ang buhok, nakakunot ang noo at halatang nagpipigil ng inis. Nakasandal ito sa upuan, hawak ang ballpen at halatang kinakabahan, pero ayaw ipahalata. Nang makita ang chairman, bigla siyang tumayo, pilit nagpapakitang galang. Sir, pasensya na kung nagkaroon ng gulo. Handa po akong magpaliwanag. Hindi ko intensyon, ngunit hindi pa man niya natatapos ang pangungusap. Tinaas ni Emilio ang kamay bilang hudyat na tumigil muna siya. Maupo ka. Hindi ito usapang kailangan mong pangunahan. Mapait ang naging ekspresyon ni Dr. Marcos, ngunit sumunod siya. Umupo si Emilio sa tapat niya at dahan-dahang inilapag ang folder ng Ethics Committee sa mesa. Walang salitang lumabas sa loob ng ilang segundo. Para bang pinakikinggan ni Emilio ang tibok ng puso niya, pinapakalma ang sarili bago magsimula. Sa loob ng ilang taon na pinamunuan ko ang ospital na ito, marami na akong doktor na nakilala. May masisipag, may matatalino, may masungit, may mahiyain. Ngunit ikaw ang unang doktor na nakita kong may lakasang loob na abusuhin ang propesyon mo, magsinungaling at tratuhin ang tao na parang wala silang halaga. Hindi gumalaw si Marcos. Sa halip, bahagya lang siyang ngumiti. Tila pilit na ipinapakita na hindi siya natitinag. Sir, hindi ko po tinatanggi na nagkaroon ng init ng ulo, pero hindi ko po alam na espesyal pala yung pulubi. Kung alam ko lang, hindi nakapagtimpi si Emilio. Ang tinig niya ay hindi malakas ngunit matalas, masakit pakinggan dahil puno ng katotohanan. Kaya mo ba sinasabing mali ang ginawa mo dahil hindi mo alam kung sino siya? Ibig mo bang sabihin ay okay lamang ang pananakit kung siya ay ordinaryong pulubi? Ganoon ba ang prinsipyo mo bilang doktor? Na ang halaga ng tao ay nakabase sa estado nila? Saglit na natahimik ang buong silid. Umigting ang panga ni Dr. Marcos. Halatang hindi niya ito inaasahan. Pero kailangan kong sabihin ang totoo. Sir, marumi siya, nakakaabala sa pasukan. Isa siyang potensyal na panganib sa kalinisan ng. Ngunit muli siyang pinutol ni Emilio. Ngayon ay mas matapang ang tono. Ang ospital ay hindi mo personal na pagmamay-ari. Hindi mo ito kaharian. At ang kalinisan ay hindi lisensya para saktan ang mga taong mahihirap. May proseso, may respeto. Ngunit ang ginawa mo ay malinaw na paglapastangan hindi lang sa isang tao kundi sa propesyong pinanumpaan mo. Tumayo si Emilio at mabagal na naglakad palapit sa bintana. Tiningnan niya ang kabuuan ng ospital mula sa itaas. Ang mga pasyenteng papasok, ang mga nurse na nagmamadali, ang mga magulang na nag-aalala para sa anak. Sa tanawing iyon ay naalala niya ang mga araw na kasama niya si Don Ernesto sa pagpaplano. Noong pareho pa nilang sinasabing, ang ospital ay tahanan, hindi negosyo. Serbisyo, hindi kapangyarihan. Pagligon niya, hindi na siya chairman, siya na ang kaibigan na nagtatanggol sa advokasya ng taong halos mamatay dahil sa kapabayaan. Isa-isa niyang inilapag sa mesa ang mga dokumentong hawak niya. Mga reklamo ng intern na minura at pinahiya ni Marcos. Mga nurse na pinagbantaan ng reassignment. Mga pasyente na napagkamalan niyang walang pambayad kaya pinabayaan sa hallway. Hindi mo man inaamin, Marcos, pero matagal ka ng sakit ng ospital na ito. At ang nangyari kahapon, iyon ang huling patak. Nagmamadaling sumabat si Dr. Marcos. Tumayo, hindi na napigilan ng sarili. Sir, naiimpluwensyahan kayo? Dahil lang sa matanda? Pulubi lang siya. Kung hindi siya nagpakita dito, walang problema. At isa pa, dapat ding tingnan ang side ko bilang doktor. Mahirap ang trabaho namin. May stress, may pressure. Hindi ko sinasadya.
hindi dapat agad ako ang sisisihin. Umalingangwaw ang salitang pulubi sa kwarto na parang sampal kay Emilio. Huminga siya ng malalim, hinarap si Marcos, at ang mga susunod niyang sinabi ay naging parang hatol sa buong ospital. Ang pulubing sinasabi mo, Marcos, ay si Don Ernesto. Siya ang taong nagtatag ng ospital na ito. Siya ang naglaan ng lupa, ng pondo, ng pangalan. At higit sa lahat, siya ang taong ipinagtanggol mo dapat, hindi sinaktan. Nanlaki ang mata ni Dr. Marcos. Umurong siya ng bahagya. Parang nahigop ang lakas niya sa isang iglap. Hindi siya nakapagsalita, hindi siya makahinga. Para bang biglang nagsara ang buong mundo sa kanya. Hindi posible, mahina niyang bulong. Hindi totoo yan. Sinungaling yan. Pulubi siya. Pulubi lang siya. At doon sa mismong sandaling iyon, nakita ni Emilio ang tunay na ugat ng problema. Hindi lamang kayabangan, kundi pagtingin sa tao na nakabase sa antas nila. Isang pag-iisip na hindi dapat umiral sa isang manggagamot. Tumayo si Emilio at nagbigay ng pinal na salita. Dr. Marcos, dahil sa malinaw na ebidensya, sa testimonya ng staff at sa CCTV na nakita namin, ikaw ay opisyal na tinatanggal sa serbisyo. Hindi ka na maaaring mag-practice sa ospital na ito at ipapaabot namin ang kaso sa PRC para sa posibleng pagkansela ng lisensya mo. May karapatan kang umapela, ngunit hindi matatanggal ang katotohanan. Sinaktan mo ang isang tao at ang taong iyon ay hindi mo kailanman sinubukang unawain. Sa wakas, napaupo si Marcos. Napayuko, nanginig ang kamay, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Doon niya lang naramdaman ang bigat ng lahat. Wala na ang kapangyarihan, wala na ang proteksyon ng pangalan niya, at lalo pang masakit, ang taong minamaliit niya, ang mismong naging dahilan ng pagbagsak niya. Habang papalabas si Emilio ng silid, may huling salitang naiwan sa hangin. Sana sa oras na ito, matuto kang maging tao bago ka maging doktor. At iyon ang araw na bumagsak si Dr. Marcos, hindi dahil sa pulubi, kundi dahil sa sarili niyang pagmamataas. Tahimik na bumalik si Emilio sa VIP ward matapos ihayag ang hatol kay Dr. Marcos. Sa bawat hakbang niya ay naroroon ang bigat ng desisyong dapat niyang pagtaguan bilang pinuno, kaibigan, at tagapag-ingat sa pangarap na iniwan sa kanya ni Don Ernesto. Pagpasok niya sa kwarto, nadatnan niyang nakaupo ang matanda, bahagyang nakasandal at nakatingin sa bintana na parang sinusuri ang bawat galaw ng ospital na minsan niyang inalagaan. Sa tabi niya ay si Nurse Leia, tahimik na nag-aayos ng gamot, habang si Dr. Santiago naman ay nakamasid lang. Tila bantay sarado, hindi sa kalagayan ng founder, kundi sa dignidad na pilit nilang ibinabalik sa ospital. Tumabi si Emilio kay Don Ernesto at ibinalita ng mahinahon ang naganap. Tinanggal na si Marcos. Ipapasa na rin natin sa PRC ang kaso. Hindi man agad pero malamang ay mawawalan siya ng lisensya. Walang pagmamataas sa boses niya, walang galak sa pagbagsak ng iba. Tanging pagod at responsibilidad ang nadama ng lahat ng nakarinig. Sumulyap si Don Ernesto kay Emilio, tumango at bahagyang ngumiti. Hindi dahil masaya siya sa naging kaparusahan, kundi dahil nagawa ni Emilio ang tama. Emilio, marami pa tayong dapat ayusin. Ang sakit ng ospital ay hindi lang nagsimula kay Marcos. Lalo na't nakita kong lumalim ang agwat ng may kapangyarihan at mga ordinaryong manggagawa. Sabi ni Don Ernesto, mababa ngunit malaman ang tinig. Oo Ernesto, narito ako para doon. At ngayon na nandito ka ulit, mas magiging magaan ang landas ng pagbabago, tugon ni Emilio. Nagpasok si Dr. Robles ng ilang mga dokumento na ipinapakita ang resulta ng isinagawang internal assessment mula nang sumabog ang insidente. Nalaman na karamihan ng mga pasyente sa charity ward ay madalas na nade-delay ang atensyon
dahil inuuna ang mga VIP. May ilan pang nurses ang umamin na natatakot silang magreklamo dahil may internal politics na pumapanig sa may pera at koneksyon. Sa nakalipas na taon, unti-unting nawala ang orihinal na puso ng ospital. Tumango si Don Ernesto habang pinakikinggan ang bawat detalye. Kaya ako bumalik, Emilio. Hindi para magalit, hindi para manumbat. Bumalik ako para ipaalala sa ospital kung bakit ito itinayo. Noon habang ginagawa natin ang unang blueprint nito, sinabi natin, sino man ang mangangailangan, dapat may pinto silang pwedeng katukin. Ngunit ngayon, mas maraming pintong nakakandado kaysa bukas. Suminghot si Lea, pinipigilan ang pagiyak. Sir, may mga araw po na naiisip namin iyon, pero natatakot kami. Hindi namin alam kung may makikinig. Dahan-dahang inilapat ni Don Ernesto ang kamay niya sa balikat ng dalaga. Ngayon makikinig sila. Hindi dahil sa pangalan ko, kundi dahil may mga taong kagaya mo na hindi pumili kung sino ang karapat-dapat tulungan. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, may kumatok sa pinto. Isa sa mga guard ang naghatid ng isang liham mula sa board. Nais nilang makausap si Don Ernesto. Hindi ito formal na pagpupulong, bagkus ay isang tanda ng paggalang. Gusto nila siyang i-welcome at humingi ng tawad. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Emilio. Kung may mga taon pa sila noong nawala si Ernesto, nayon ay oras na para ipakita ng board na handa silang itama ang mga pagkukulang. Dinala nila si Don Ernesto sa isang maliit na function room kung saan naghihintay ang mga board member. Napahinto ang mga ito nang makita ang matanda, hindi bilang pulubi, kundi bilang haligi ng ospital. Marahan nilang nilapitan siya, ang iba ay nagbigay galang, ang iba ay nagmano. Isa sa mga senior member, halatang napahiya, ang unang nagsalita, Sir, humihingi po kami ng patawad. Hindi namin nalaman ang katotohanan. Hindi rin namin na ipagtanggol ang ospital mula sa mga taong nagamit ang posisyon nila. Tumingin si Don Ernesto sa kanila at may bahagyang lungkot sa mga mata niya. Hindi ako narito para sisihin kayo. Lahat tayo ay nagkulang. Ang importante ay ang pag-angat natin mula ngayon. Hindi natin kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya nating ayusin ang kasalukuyan. Ang sagot niyang iyon ay parang nag-alis ng bigat sa dibdib ng lahat. Hindi siya nagpunta roon para manumbat, kundi para umakay. Nang matapos ang pagpupulong, nagdesisyon ang board na pormal na ibalik si Don Ernesto bilang honorary founder at consultant. Hindi dahil sa pangalan lang, kundi dahil sa pangangailangang moral na kailangan nila. Isang simbolo ng kung ano dapat ang puso ng ospital. Pagbalik ni Don Ernesto sa ward, may ilang staff na nakatayo sa pasilyo at tila nag-aabang sa kanya. Nang dumaan siya, isa-isa silang nagbigay galang. Ang ibang nurse ay napayuko sa hiya, ang ilan ay napaluha. Ngunit imbes na paglayo ang makita sa kanyang muka, ngumiti siya. Salamat sa inyo. Mabibigat ang araw na ito, pero hindi ito katapusan. Simula pa lang ito. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang takbo ng ospital. Nagpatawag si Emilio ng mga seminar para sa tamang pagtrato sa pasyente. Binigyang proteksyon ang mga nurse at intern na dati takot magsalita. Inalis ang ilang maling patakaran. Pinanumbalik ang prioridad sa charity ward at higit sa lahat, binigyan ng scholarship at promotion list si Lea at ilan pang staff na nagpakita ng malasakit sa kabila ng takot. Isang linggo matapos ang lahat, dumaan si Don Ernesto sa lobby hindi bilang pulubi, kundi bilang taong inaangkin muli ang tahanang itinayo niya. Sa unang pagkakataon, mumiti sa kanya ang lahat, hindi dahil kailangan, kundi dahil may respeto. Bago siya umakyat sa opisina ni Emilio, tumigil siya sandali sa lumang bangko kung saan siya dati nakaupo. Hinaplos niya ito, saka mahina, ngunit malalim na nagsabi, "Dito nagsimula ang lahat."
At dito rin muling babalik ang puso ng ospital at sa sandaling iyon, alam ng lahat, ang St. Dominic General Hospital ay muling nagising at ang gulong ibinagsak ng kayabangan ay napalitan ng pag-angat na dulot ng katotohanan, kabutihan at pagbabalik ng tunay na layunin.